the challenging message of this Lenten season. The challenging message of this Lenten season. Buksan po natin sa John chapter 15 ang ating mga Bible. John chapter 15, babasa po ako ng ilang mga talata. Magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 13. John chapter 15, beginning verse number 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. These things I command you, that ye love one another. Maaring itatanong po ninyo sa akin, ang passage bang ito ay may kinalaman sa Lenten season? Ito ba'y may kinalaman dito sa panahon ng mahal na araw, sa ating paggunita ng sakripisyo ng ating Panginoong Kristo? Well, gusto ko pong pansinin niyo po ang sinabi ng verse number 13 sapagkat dito po natin isesentro po ang ating pag-aaral. Ito po yung naging very striking po sa akin. Yung sinabi po ng verse number 13. Ang ating pong passage ay may kinalaman po doon sa puno ng ubas at ipinapakita na ang mga mananampalataya ang sanga. At kausap po niya ang kanyang mga disciples. Ang sabi po niya sa verse number 13, Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So again, let me share with you tonight the challenging message of this Lenten season. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much for another opportunity that you have given us to open your holy book. Lord, I pray that you will again guide me. Empower me, O Lord. Fill me with your Holy Spirit. Use me as a channel of your blessing. May you enlighten the minds of the people, O God. At nawa sa pakikinig po namin, maging teachable po kami, maging humble po kami, maging open po kami, upang ang banal na Espiritu po ay makapangyarihang makagawa sa amin pong mga buhay. Again, I would like to commit to you everything, especially this Bible sharing, O God. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. All right? Siyempre po, year after year, inaalala po natin ang patungkol sa naging dakilang sakripisyo ng ating Panginoon. At alam ko po na aware tayo sapagkat very obvious na pagka sa ganitong panahon, ang mga tao po ay may kani-kaniyang practices, may kanya-kanyang mga ritual, may mga ginagawa po upang kanila pong ipahayag ang kanilang paggunita sa tinatawag nating mahal na araw. Kung ang pag-uusapan po natin ay ang tinutukoy ng mga tao sa panahong ito, ang mga tao po ay nagbibigay pansin sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. And as I consider the work, the leading of the Holy Spirit, kung ano po yung message na ibibigay ko sa inyo. Actually po, inilalagay po niya sa akin yung John chapter 15 and verse number 13, Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So sabi ko, ito yung maganda sigurong i-share na sa bawat isa na gumugunita sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoon, kasi usually, ang ginagamit po pagka ganitong panahon ay yung mga passage na kung saan doon po kinuha yung 7 last words, hindi po ba? So, at maganda po na somehow, kahit po yung mismong 7 huling wika, medyo nasa isip at puso po natin.
Niliwanag ko po sa inyo yan sa message po nung Tuesday. Kung ano po ang laman ng 7 huling wika, pagpapatawad, pagliligtas, pagkalinga, pagpapakasakit, pagpananabik, hindi po ba? Pagtatagumpay at pagtatagubilin. Yan po. Father, forgive them for they know not what they do. Today, thou shalt be with me in paradise. Woman, behold thy son. And he said unto his disciple, behold your mother, thy mother. And then, my God, why hast thou forsaken me? I thirst. It is finished. Father, into thy hands I commend my spirit. So, yan po ang karaniwan na sa mga panahong ganito, mapapakinggan po natin. So, anticipated ko na po na yung mga passages na yan, magagamit po sa panahong ito ng mahal na araw. Lalo na po doon sa talagang nagsasagawa po ng 7 last words. At hindi ko rin po makakalimutan sapagkat nung pasimulan ko po ang online ministry na ito, actually po, nandoon tayo sa panahon na yon para sa approaching po noon ang mahal na araw. Kaya ako po'y naggabi-gabi ng pagbabahagi po ng 7 huling wika ng Panginoon at ang unforgettable po sa akin pong naging pagbabahagi nung panahon na yon ay ang naging kaligtasan po ng mga magulang po nila Brother Romy C. Nila Ate Jing. At tuwan-tuwa po kami sapagkat nagpabaptize pa po ito kay Bishop Andaya kahit na po physically may dinaramdam po siya. Meaning talagang gumawa ang Panginoon sa kanya sa pamagitan po ng 7 huling wika. Kaya we cannot underestimate what God can accomplish and what God can do sa pagsasagawa po natin ng 7 last words. So please, keep it up. Gawin po natin. And this time, amin pong mas isinentro po sa Victory Fundamental Baptist Church ang pagsasagawa nito. Kaya ini-invite ko po kayo. Sa umaga po, alas 9 po yan. Makakasama nyo po ang Victory Fundamental Baptist Church sa kanila pong 7 huling wika. So ngayon po, gumamit po ako ng passage na hindi naman po magiging out doon po sa panahong ito sapagkat nandoon po yung pinaka-concept. Ang sabi po, again, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Yung naging pagbibigay po ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay, so ito po'y naganap nung mahal na araw. Meron lang po kasing mga tumakbo sa isip ko na talagang this time, nag-isip ako nung passage na po pwede ko pong gamitin upang i-drive ko po yung 3 mahalagang mensahe o puntos na inilagay ng Panginoon sa akin po. Sa isipan ko po na magandang maibahagi po dito sa ating pong pagsasalo-salo. So, una po, na gusto kong pansinin po natin, ang pinag-uusapan po natin is the challenging message. Ano po ba ang nakakahamong mensahe ng mahal na araw? Ng dakilang sakripisyo ng ating Panginoon. Ang sabi po ng verse number 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. So, the first point that I would like to share is about the depth of Savior's love. Sa Tagalog po, yung lalim ng pag-ibig ng ating tagapagligtas. Kung inyo pong inunawa at pagbubulayan, yung mensahe po nung awit ni Preacher Manny ngayon, yung pong patungkol sa Calvary's love, dyan po natin makikita na yung ipinahayag ng pag-ibig ng Panginoon, hindi po siya ordinaryo. At ang motivasyon po is love. Yes, ang isang nakakahamong mensahe ng mahal na araw ay ang patungkol sa lalim ng pag-ibig ng tagapagligtas, kung gaano po niya tayo minahal. Let us face the fact that in reality, we are all unlovable. Yes, because we are all sinners. Alam po ninyo, nung nakabayubay po ang ating Panginoong Heso Kristo, doon po sa krus ng Kalbaryo, hindi po ba isa sa 7 huling wika niya, nung sinabi po niya, my God, why hast thou forsaken me? At kung tutuklasin po natin ang dahilan, sapagkat hindi kayang matingnan ng Ama ang karumihan ng kasalanang daladala ng ating Panginoong Jesucristo samantalang siya po'y nakabayubay sa krus. Kung iisipin po nating mabuti, kanino po bang kasalanan ang daladala ng ating Panginoon? Hindi po siya ang dapat nagdusa, tayo po ang dapat magdusa.
But again, may I emphasize to every one of you, the reason why the Lord Jesus Christ shouted at ang sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani, na kung liliwanagin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sapagkat iyon po yung panahon at pagkakataon na hindi po kayang tingnan ng Diyos ang kasalanang daladala ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po'y banal na Diyos. Tayo po, ano po tayo? Ako at ikaw ay makasalanan. Bawat tao po, ayon sa sinasabi po ng Bible, lahat tayo makasalanan. At ang kasalanan ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko po sa inyo na hindi po natin deserve ang pag-ibig ng Panginoon. Pero sa usapang lalim ng pag-ibig, it is really hard to explain. And remember, pag pinag-uusapan natin ang love of God, hindi po ba makikita nyo po incomparable, immeasurable, and incomprehensible. Remember that message, mga minamahal? Yung mga regular sa feasting. Maganda, natandaan nyo po yon. Naku, ang pag-uusapan, pag-ibig ng Diyos, immeasurable siya. Kaya nga ang sabi, for God so loved the world. Nilinaw ko po na yung so, the two-letter word so, yun po'y nagbigay ng emphasis doon sa love na hindi po maibigay ang exact measure, kaya ginamit po yung salitang gayon na lamang. For God so loved the world. I am telling you tonight, no one can measure the love of God. And ang mahirap intindihin po, how come na ang maruming katulad ko, lingapin, mahalin ng Panginoon? Doon pa lang dapat ma-appreciate na po natin ang Diyos sa ating buhay. Yes, we should appreciate God, especially sa usapin ng pagmamahal. Let us consider in the reality, dito po sa buhay po natin. Alam niyo, ang pinakamadali sa atin, to love the lovable. Yes, common po yan eh. Karaniwan po yan. And for me, hindi nakapagtataka yun na yung isang taong kaibig-ibig, mahalin mo. Yung isang taong masasabi po nating kaaya-aya, mahalin mo. Pero alam niyo mga minamahal, ang mahirap ipaliwanag, ang mahirap maintindihan, kung ang pag-uusapan tayo sa kung sino po ang Diyos, alangan po. Alangan na ang katulad ko, mahalin ng Diyos. Alangan na ang katulad ng tao, mahalin ng Diyos. Pero mga minamahal, yun po ang itinuturo ng Bible. Ang itinuturo po ng banal na kasulatan, minahal po tayo ng Diyos ng hindi po karaniwang uri ng pagmamahal. So kaya ang puntos natin, the depth of Savior's love, yung lalim, yung tindi ng pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga ikaw na nakikinig ngayon, maaaring kung ang pag-uusapan, trato o pagtingin ng mga tao sa paligid mo, tayo po'y completely nothing, maaari po na dinidisregard po tayo ng marami, pero ang gusto ko pong ma-appreciate po natin, gaano man tayo binabaliwala ng kahit sinong tao sa paligid po natin, mayroon pong Diyos o mayroon pong nagkatawang tao na nagpahayag ng napakalalim na kapahayagan ng pag-ibig, at yan po ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Sa Romans chapter 5 and verse number 8, sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 5 talatang 8, ano po ang sabi ron? Sapagkat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Bakit ko po idinidiin yun? Kasi nga po, yun po yung nagbibigay sa akin ng idea na hindi ordinaryo, napakalalim ng pag-ibig ng Diyos sapagkat inibig niya tayo sa kalagayang hindi tayo kaibig-ibig. Inibig niya tayo sa kalagayan na tayo po ay marumi at makasalanan. Kaya nga, kung tayo po'y magmamalaki sa buhay na ito, hindi ko po maintindihan yon. Because sa katotohanan, wala po tayong po pwedeng ipagmalaki. Kaya nga, yun yung dapat nakakapukaw sa puso po natin eh. Di po ba? Sometimes, ito po nararanasan ko. Sa akin po, sa totoo lang, I am very much aware na ako po ay nobody.
And it is only because of the love of God, it is only because of the grace of God, kung bakit ako po'y na-save at ngayon po nagagamit ng Panginoon. Pero gusto ko lang pong gamiting illustration po ito. Sometimes, sa observation ko po, pag meron pong tao na binigyan mo ng atensyon, ng pagpapahalaga, ang lakas ng impact sa kanila. Katulad nga po ng mga classmates ko Kaya po ako natutuwa sa kanila kasi sa totoo lang po, tuwang-tuwa ako nung in-approach po ako ni Sister Tiny, ni Sister Eileen. Tuwang-tuwa po ako. Why? Because it is my desire. It is my desire to share the message of God doon sa mga taong nagdaan po sa buhay ko. Mula po nung pagkabata, syempre po, hindi natin sila kayang isa-isahin, pero nandun yung prayer natin na bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Pero alam nyo po, pagka nakakausap ko po si Tiny, damang-dama ko po yung kanyang pusong napaka-grateful talaga. Why? Kasi iniisip niya, busy raw po ako, iniisip niya medyo marami kong ginagawa, pero yung lingapin at bigyan sila ng panahon, sobrang na-appreciate niya. Mga kapatid, mga kaibigan, sino po ba ako kung tutuusin? Wala rin po. Pero na-appreciate natin pag binibigyan tayo ng lingap, di po ba? So, nakukuha niyo po yung gusto kong ipunto, mga giliw na tagapakinig at sumusubaybay sa ating pong mensaheng ito. Ang gusto ko pong ipakita sa inyo, kung tayo po bilang tao na medyo may nilulook up tayong tao or ang tingin po natin siya po ay somebody at nilingap tayo, pinahalagaan tayo, binigyan tayo ng atensyon, mga minamahal, how much more? Na dapat ba appreciate po natin yung ginawa po ng Diyos. Just try to imagine what our Lord Jesus did. Because siya po'y sinasamba sa sangkalangitan. Kaya nga sabi ko po, lagit-lagi, magandang pinapaalala po sa atin yung Philippians chapter 2, verses 5 hanggang sa mga sumusunod na talata. Kasi ipinakikita po doon na siya'y nasa maluwalhating kalagayan, na siya po'y nasa Diyos na katayuan, pero hinubad niya ang kalwalatian ng isang Diyos, talagang nag-anyong alipin na kipantay sa tao, nag-anyong alipin at nangagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Oo, sa kamatayan sa krus. Bakit niya po ginawa? Ano po ang reason ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit po niya ginawa yan? Sapagkat mahal po niya tayo. Kaya nga sa usapang mahal na araw, ang isang nakita kong matinding challenging message, sapagkat itong inaalala nating sakripisyo ng Panginoon ay mensahe ng malalim na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Opo, hanggang ngayon nahihirapan po akong ipaliwanag yan. Sobrang ine-enjoy ko na lang po at na-appreciate ko na lang po ang pag-ibig ng Panginoon. But even until now, I must admit, it is not easy to understand how come na ang makasalanang katulad natin, nilingap ng Diyos, nilinis ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon. Oh, what a love. Amen? Napakatinding pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, kahit nung nakabayubay po ang ating Panginoong Jesucristo, ang mararamdaman niyo po sa bawat kataga niya, pag-ibig pa din. Yes. Bibigyan ko po kayo ng example. Nung siya po'y nakapako doon, ano po ba ang senaryo? Hindi ba ang senaryo habang siya po'y nakapako, pinanunood siya ng napakarami? Pinagtatawanan po siya. Hinahamak po siya. At alam niyo po, ang nakakakilabot po doon, pati yung kriminal na katabi niya, na kung tutuusin, nasa ganun ng kalagayan, hinaalipos na pa rin po siya, tinahamak pa rin po siya. Pero tingnan nyo, kung hindi pag-ibig ito, ano lumabas sa bibig ng Panginoon sa unang wika niya? Hindi ba ang maliwanag na sigaw niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ba pag-ibig yan? Hindi ba malalim na pag-ibig yan na sa kabila ng lahat ng ginawa ng taong masasama sa kanya mismo, pero ang lumabas sa bibig niya, pagpapatawad, hindi ba yan po'y malalim na pag-ibig? Makikita niyo ang pag-ibig niya sa unang wika, di po ba? Sa pangalawang wika, makikita niyo po ba yung malalim na pag-ibig ng Diyos? Mga kapatid, ano ang sabi niya? Today, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Teka. Sino sinabihan niya doon? Mga mababait na tao? Sino po sinabihan niya doon?
Yung mga tao pong ginagalang, pinaparangalan, o ang sinabihan po niya sa ikalawang wika niya ay ang kriminal na tinatanggihan ng lipunan. Mga minamahal, hindi ba malalim na pag-ibig yan? Hindi po ba malalim na pag-ibig yan? Hindi naman natin kailangan mapakong kasama ng kriminal para malaman natin na hindi rin natin deserve na mahalin po tayo ng Panginoon. Pero makikita nyo sa ikalawang wika ang lalim ng pag-ibig ng Panginoon na kaya niyang pahayagan ng pagmamahal at pagliligtas ang makasalanang katulad nung nakapako sa krus. E doon kaya sa ikatlong wika, mayroon kayang pag-ibig na masisilip tayo sa ikatlong wika? Anong sabi niya? Diba? Woman, behold thy son. At sinabi niya kay John the Beloved, behold thy mother. May silip ba ng pag-ibig doon? Yes. Kasi ano po ba kalagayan ni Jesus Christ nung time na yon? Yung kanyang sugatang katawan na sobrang duguan na pati tubig lumabas na po sa kanyang katawan, sa kanyang mga sugat, mga minamahal, dahil sa latigo na inihataw po sa kanya na may mga talim na nagbigay ng dahilan upang maging mahapdi sa pawis na dumadantay sa kanyang mga sugat. Kayod po ang laman niya pagka hinahataw po siya nung panghataw na yan. Okay? At alam niyo po ba na dahil pinutungan siya ng koronang tinik, nasugatan ang kapaligiran ng kanyang uluhang bahagi ng katawan at tumigis ang dugo. Ang ibig sabihin nito, yung pong kanyang mga mata, kung tutuusin, nahaharangan na po ng dugo na nagmumula sa kanyang ulunan. Pero ano pa rin po ang mapapansin po ninyo? Ang paglingap na ginawa po niya sa kanyang tumayong ina sa laman na walang iba kundi si Maria na ipinagbilin po niya sa disipulo na masasabi po nating kanyang iniibig. Hindi po ba lalim ng pag-ibig yan? Hindi po ba lalim ng pag-ibig na nasa mabigat ka ng kalagayan, nandoon pa rin ang paglingap at pag-intindi mo? Teka. Pang-apat natin, my God, why hast thou forsaken me? O hindi ba? Doon po sa karaingang matindi ng Panginoon, ipinapakita sa atin na hindi bibiro ang suffering na naranasan po niya. Ibig sabihin po, pagsamasamahin na po natin yung pain, yung pressure, mga minamahal, being human. So nandoon po siya. Saan natin masisilip ang pag-ibig doon? Saan po, mga minamahal? Nung sabihin po niyang, my God, why hast thou forsaken me? Ang nakita ko po doon, hindi yung question sa kanyang deity. Ang nakita ko po, hindi dapat questionin yung kanyang pagka-Diyos. Ang nakita ko doon, yung makita natin na napakalalim ng pag-ibig niya, nasukdang siya'y nasaktan at nagpakasakit at nagpakahirap. At hindi biro ang hirap na kanyang naranasan na naging dahilan kung bakit. Sinabi po niya, ang ikaapat na kataga, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Pag sinagot niyo po yung tanong na yan, diyan niyo po maiisip na tayong mga tao na minsan napakababaw ng ating naging pagtingin sa sakripisyo ng ating Panginoon na sa katotohanan ng dapat nating makita at maramdaman ay ang lalim ng kanyang pagmamahal sa atin. Tapos, pakikita po natin yung mga practices ngayon na parang iniinsulto po natin ng Panginoon, na parang hindi pa sapat yung ginawa po niya para sa atin. So, nang dumating po siya doon sa point na siya'y hiniwalayan po at hindi matingnan ng kanyang ama dahil sa pagpapakasakit na naranasan po niya at dinanas niya na para sa akin po ay pagpapahayag ng lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ba pag-ibig yan? Ikalimang wika, anong sabi niya? I thirst. Ang akala po ba natin, tubig lang ang kinauhawan ng Panginoon? Mga minamahal, siya ang tubig ng buhay. Pero bakit niya sinabi yung I thirst? Hindi po ba longing ang ipinapakita nito? Hindi po ba kaya po may ganun siyang longing dahil sa pag-ibig na nasa kanyang puso? Mga minamahal, kasabikan. Lalim ng pagmamahal. Nung sinabi po niyang it is finished, ginanap na o naganap na. Masisilip niyo po ba yung malalim na pag-ibig doon? Opo. Dahil kung nung nasaktan siya, tumigil siya at hindi niya tinapos. Kung nung dumating sa punto na talagang masyado na po ang pain na kanyang nararamdaman bilang nasa kalagayang tao po siya nung pagkakataong yon. Mga kapatid, bakit na tinapos?
Bakit niya ipinagpatuloy sa kabila ng nasasaktan na siya? Bakit niya ipinagpatuloy sa kabila po ng matinding mga ginagawa sa kanya? Why? Lalim ng pag-ibig yan na tinapos po niya ang dapat niyang tapusin para sa katubusan ng taong makasalanan. Hindi po ba? Hindi po ba malalim na pag-ibig yan, mga minamahal? Ngayong pagkakataong ito, pag-isipan po nating mabuti na nagawa niyang ipagtagubilin ang kanyang kaluluwa upang gabayan ng bawat isa sa atin, ang kanyang espiritu upang gabayan ng bawat isa po sa atin, na wala tayong dapat paglagakan at pagtiwalaan, kundi ang makapangyarihang kamay ng Ama. Alam niyo po, nandun yung passion sa aking pagsasalita, pero hindi ko po maiwasan yung emotion, sapagkat ang pinag-uusapan natin dito is not an ordinary love. I can say na ang pag-ibig ng Diyos napakalalim na hindi natin kayang maarok, hindi natin kayang subukin. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Nasa kalagayan po tayong hindi dapat mahalin. Nasa kalagayan po tayong hindi tayo kaibig-ibig. Gaano kadalas na nire-reject ng tao ang Panginoong Jesus. Gaano kasakit na si Jesus ang nagbuwis ng buhay at nagbigay ng kanyang sarili para sa tao. Pero relihiyon ang ipinaglalaban ng tao. Relihiyon ang niyayakap ng tao. Hindi ba lalong masakit po yan sa Panginoon na nagbuwis ng kanyang buhay at nagsakripisyo para iyong lingapin at mas pahalagahan ang relihiyon kaysa sa kanya? The depth of Savior's love. Ikalawang makita niyo po na challenging message, the depth, ang kamatayan ng anak ng tao. The death of the Son of God, the death of the Son of Man. Yes, ang sabi po, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Romans 5:8 again, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, ang sabi po, Christ died for us. Challenging message. Diba? Kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang dapat maging malinaw sa bawat isa, na ang kanyang kamatay ay mensahe para sa katubusan ng bawat tao. Hindi lamang po siya nasaktan, hindi lamang po siya nagtigis ng dugo, hindi lamang po siya nagtiis ng pang-aalipusta ng tao, mga minamahal, sa lubusang pagtuturo, sa lubusang pagganap. Masasabi po natin na siya po ay namatay para po sa atin. And it is good to understand the clear teaching of the Word of God concerning the death of our Lord Jesus Christ. Kasi minsan sinisisi natin, pinatay siya ng mga Romano, pinatay siya ng mga, di ba, Hudyo. Minsan sinasabi natin ganun eh. Pero actually po, if we will study deeper, yung salita po ng Panginoon, Jesus Christ voluntarily gave His life. Yes! Ibig sabihin po, magandang makita nyo po na ang kamatayan ng Panginoon is a voluntary death. Talagang yun ang purpose kung bakit siya nagkatawang tao. The reason why Jesus Christ manifested in the flesh, the reason why Jesus Christ came, mga kapatid, is actually for that reason. He came. He was born to die. Diba? Siya po'y ipinanganak upang mamatay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ng tao, kamatayan. Kaya po, ang pinagbayaran po ng ating Panginoong Jesucristo ay yung pong kasalanan natin, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. At ang sabi po ng ating talata, mga minamahal, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, lalim ng pag-ibig ng tagapagligtas, na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay, the death of the Son of Man. The death of Jesus Christ. Diba? Yung kanyang kamatayan. Alam niyo po, mga minamahal, sa akin pong pag-aaral, sa akin pong pagbubulay-bulay, hindi ba, pag pinag-usapan po natin ang kapangyarihan ng Diyos, pwede pong ang tao maligtas
sa pitik ng kanyang kamay. Pwede pong ang tao maligtas sa pamamagitan ng kanyang salita lamang. So, just for you to understand clearly kung ano po yung sinasabi ko. Hindi po ba may power ang salita ng Diyos? Hindi po ba all-powerful God po siya? Ang ibig ko pong sabihin, hindi ba po pwede po na kung ang gagawin ng Diyos, ililigtas niya tayo sa paggamit lang ng kanyang kapangyarihan, pwede. Kayang-kaya po. Hindi lang kaya, kayang-kaya, mga minamahal. I remember the centurion, nung nagkasakit po yung kanyang alipin, ang sabi nga po niya sa Panginoon, di ka na para pumunta pa sa aming bahay. Sabihin mo lang ang salita at gagaling ang aking alipin. At pag inusisa po ninyo, kung titingnan po natin, yung pong instance na yon, kung ano yung oras na sinabi ng Panginoon, doon po. Gumaling po. Ibig sabihin po, meron pong kapangyarihan ang salita ng Diyos. So, pwede tayong masay. Kaya lang po, iniisip ko, pinagbubulayan ko, bakit po kaya kinailangan pa na iwanan ng Panginoong Hesus ang sangkalangitan? Bakit kaya kailangan pa siyang dumaan doon sa proseso na ipagkanulo? Bakit po kaya kailangan pa pong siya ay pahirapan, sugatan, pagtawanan, alipustain? Bakit po kaya kailangang ipako pa siya sa krus? Bakit po kaya kailangang lahat ng ginawa niya hanggang sa punto ng kamatayan, ginanap niya, mga minamahal? Siyempre po maganda pag-isipan po natin yan. Kaya ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, kaya ng Diyos sa kapangyarihan ng kanyang salita, na ang gusto niyang iligtas, maligtas. Pero anong ipinakita ng Diyos? Na hindi basta-basta ang ating kaligtasan. Na ang kaligtasan po natin ay mayroong naging matinding halaga. At ang halaga nito ay ang buhay ng kaisa-isang anak ng Diyos. Ang pinakaiibig na anak ng Diyos. Para sa akin, may bearing po itong punto na gusto kong sabihin sa inyo. Because the death of the Son of Man is actually, for me, an affirmation of the deep love of God. Yung malalim na pag-ibig niya. At ang naging disenyo ng Panginoon sa ikaliligtas natin, hindi sa pamagitan ng sasabihin lang niya, hindi sa pamagitan ng kapangyarihan niya lamang, kundi ang gusto po niya, makita niyang may naging halaga ang ating pong katubusan at kaligtasan. Kaya doon sa mga nagsasabi po, napakadali naman ng kaligtasan, mananampalataya ka lang, ligtas ka na. Teka. Magiging madali sa tingin mo, dahil ikaw, ang iniisip mo, mananampalataya ka lang. Pero pag iniisip mo yung pananampalatayanan mo, yun ang halaga ng kaligtasan mo. Yung matinding pagpapakasakit na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, bago ka magkaroon ng kaligtasan, may nagbayad, may namatay para sa iyo. Kaya ang tawag po natin sa kamatayan ni Jesus Christ, sacrificial death, substitutionary death, and of course, successful death. Amen? Ito po'y voluntary death, vicarious death, and victorious death. Yan po ang kamatayan ng Panginoon. Di po ba? So, hindi kalugihan. Kala ni Satan, nung namatay ang Panginoon, tagumpay siya. Hindi niya alam, nung sinabi ni Jesus, it is finished, ito po'y sigaw ng pagtatagumpay. Ang ibig sabihin, yung karampatang bayad sa kasalanan ng tao ay nabayaran ng ating Panginoong Jesus. Kaya nung sinabi niyang tetelestai, it means to say mission accomplished. It means to say paid in full. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, yung kanyang naging sakripisyo at kamatayan ay nangahulugan ng katampatang bayad sa ating mga kasalanan. And you know what? Pag pinag-usapan natin ang gospel po ay hindi lang sa naging kamatayan ng ating Panginoon, kundi sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ipinakita po ng kanyang pagkabuhay na mag-uli na siya po ang buhay at ang pagkabuhay na mag-uli. He is the life and the resurrection. Ibig sabihin po, mga kapatid, magandang tingnan po natin na yung kamatayan ni Jesus Christ para sa akin,
Very challenging ito. Para gawin ni Jesus Christ po yan. Very challenging po ito. Of course, hindi pa rin tayo aalis doon sa lalim ng kanyang pag-ibig. So kaya ang tanong ko po, sa tindi ng pag-ibig na ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo, sa naging pagbubuhis niya ng kanyang buhay, na siya'y namatay para sa atin. Di po ba? Yun yung sabi po ng Bible eh. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, ang sabi po, Christ died for us. Si Kristo wika ay namatay para po sa atin. Kaya nga dapat kilalanin po natin ang bayad, ang pagbabayad na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag mong piliting ikaw ang magbayad. Kaya hindi na po kailangan pag ganitong panahon, mag-iisip tayo ng anong pagpapakahirap kaya gagawin natin. Alam niyo po bang, naghirap na nga po si Jesus Christ para hindi tayo mahirapan. Nasugatan na nga po siya para tayo po gumaling. Kaya hindi na natin dapat ipamukha sa ating Panginoong Jesucristo na kailangan pang paulit-ulit natin gawin o gayahin natin yung kanyang ginawa sapagkat parang sinasabi po natin sa kanya, pag ginagawa po natin ang mga pagsasakripisyo o penitensyang yan tuwing mahal na araw, para ipinakikita natin na hindi sapat o hindi po ayos yung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ paid it all. Amen? At dahil doon, mga kapatid, may pananagutan tayo. So, ngayong gabi, sa lalim ng pag-ibig na ipinahayag ng ating Panginoon, na pinatunayan sa pagbibigay niya ng kanyang buhay, na siya'y namatay, ang sabi ng Bible, kung sino mang sa kanya'y magsisisampalataya ay hindi mapapahama kundi magkakamit ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, hindi po coincidence ito na kayo po'y nakapakinig ngayong gabi. Ito po ay God's appointed time. Ito po ay itinakdang panahon ng Panginoon for you to hear this very important message. Message of enlightenment na talagang itong inaalala natin. Ngayong Lenten season na ito, dapat dumating po tayo doon sa realization, grabe yung pag-ibig ng Panginoon sa katulad kong makasalanan. Na talagang maging hanggang kamatayan. Yun po yung sinabi. And became obedient unto death, even the death of the cross. Kasi kailangan po niyang gawin para po sa ating katubusan, sa ating kaligtasan. Kaya kung hindi ka pa nakatitiyak ng kaligtasan, ito na po ang magandang pagkakataon. At sa bawat isa naman po na nanampalataya na sa ginawa ni Jesus Christ para sa Kanya, ang ibig ko pa sabihin, sa mga totoong na-save, it is also good na makita nating ang challenging message ng Lenten season na ito ay ang ating utang bilang mga ligtas. The debt of the saved. Diba? The debt of the saved. Una po, the debt of Savior's love, of the Savior's love. Number 2, the debt of the Son of God. Pangatlo po, mga kapatid, the death of the saved. Yung mga naligtas, tingnan niyo po ang sabi ng ating teksto. Bagamat mga alagad po ang kinakausap niya rito, pero gusto kong sabihin po sa inyo na ito ay patuloy na iniaral ni Pablo sa mga Kristiyano. Tingnan niyo po ang sabi ng John chapter 15, verse number 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Dito ipinakita po, mga minamahal, sa kanyang mga alagad, na pinili ko kayo upang kayo'y magsipagbunga. Na kayo'y magsihayo at magsipagbunga. Ngayon, may mga, ang paniniwala po, hindi daw po applicable sa atin ito. Kumbaga sa panahon, hindi raw po para sa atin ito. Well, tingnan nyo po yung principle na ipinakikita po ng Bible sa usapan ng mga tunay na naligtas. Romans chapter 1. Romans chapter 1, ang sabi po ng verse number 14, si Apostle Paul po mismo ang nagkiklaim nito at ang nagsabi po nito, verse number 14, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. So tingnan niyo po si Apostle Paul. Hindi po siya kabilang kung tutuusin literally doon sa sinasabihan po sa John chapter 15.
Pero ang itinuturo po niya sa atin after na tayo po'y masave. Kaya nga ang ganda po ng ginawa po ng marami po sa atin. Na talagang through this online ministry, sa pamagitan po ng pakikinig natin ng mensahe, niliwanagan tayo ng Panginoon at na-realize po natin that we need Jesus Christ for our salvation. At nanampalataya tayo sa Kanya. Alam niyo, yung ginawa po ng iba, nag-imbita. Ang ginawa po ng iba, nag-watch party. Ang ginagawa po ng iba, talagang nagtatag ng mga kaibigan. Bakit? Kasi ikaw na totoong nakakilala sa Panginoon, ako na totoong nanampalataya, the reason why I am doing this, it is because of the fact that I am acknowledging that I have an accountability sa harapan ng Panginoon para sa mga hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan. Tingnan niyo po yung pattern. Sa usapang mabuting balita. Hindi ba, nung ipinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo, maliwanag po yan na yung mga pastol, di ba, sa kanila po nagpakita at niliwanag, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. So sinabi po, niliwanag po. And then, ano po ang purpose? Para ipamalita. Di po ba? Para po ipalaganap yung mabuting balita. Sa usapan din po ng kalagayan natin bilang mga naligtas, bilang Kristiyano, ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y may utang. Ibig sabihin po, if we will consider the biblical principle, makikita nyo, in the Old Testament, maliwanag po yung mga watchmen, di po ba? Na kailangan nilang magbantay at magbigay po ng warning doon po sa mga mapapahamak at kapag hindi, mananagot po sila. Sa ating pong panahon ngayon, mga minamahal, maliwanag po. Maliwanag po. Alam nyo, ang excitement ko po doon sa mga kaklase ko, hindi naman po talaga yung masabi lang po na ako'y, di ba, mangangaral, na ako po ay ganito. Hindi. Ang excitement ko po, magkakaroon po ako ng payapang kalooban na magagampanan ko po ang aking pananagutan na maibahagi po sa kanila. In fact, hindi natin para mapilit ang kahit sino. We cannot force anyone para po manampalataya sa Panginoon. It is the work of the Holy Spirit na i-convict po sila. Ang part po natin, tinanggap natin ang kaligtasan, ipamahagi po natin. Okay? So atin pong natutunan, pinanampalatayan na ng Ebanghelyo, palaganapin po natin ang Ebanghelyo. Yan po ang kalooban ng Panginoon, to preach the gospel to every creature. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, ang gusto ko pong makita nyo sa mahabang pag-uusap natin, wala po kayong makikita na sa setup natin, nag-introduce tayo ng relihiyon, ang ating pong nakakasentrong mensahe ay ang patungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya nga, panahon na po para ma-realize natin. Sabi ko nga po doon sa Bible sharing namin, sometimes ang ipinapangahas natin, religion. Tapos nakikipagtalo po tayo, nakikipagdebate po tayo. Samantalang kahit sa ating pong history, ating pong hindi maitatanggi na ang relihiyon naman natin, impluensya yan, sumakop na dayuhan po sa atin eh. At kung itatapat po natin yung relihiyon natin na impluensya ng sumakop na dayuhan sa atin, naku, ang layo-layo po sa mga relihiyon nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nung time na yun, may mga religion na rin po eh. And sad to say, yung mga religion, yun ang kakonfrontasyon ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi ba pag-isipan nating mabuti yan? Sabi ko nga, may 5 popular religions. Ano po? Nung panahon ng ating Panginoon. Yung pong Pharisees, Sadducees, Essenes, Herodians, at saka Zealots. At ang popular na popular, yung dalawa. Yung Sadduceo at yung Pariseo. Ito po yung laging kakonfronta at nire-rebuke ng ating Panginoon. So, makikita nyo po na noon pa lang may religion na. Pero mga minamahal, mga magulang at kapatid, it is good for you to search the scriptures, and in searching the Word of God, you will surely find out that Jesus Christ came not to establish any religion. It is very clear from the Word of God in the Bible that Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Are you saved tonight? Baka mamaya taon-taon inaalala mo yung sakripisyo ng Panginoon, pero until now, wala ka pa rin pong katiyakan ng kaligtasan. Sayang po. Magandang inaalala po natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa kalagayang natiyak na po natin
na tayo po'y naligtas dahil nga kinilala nating binayaran ng Panginoon ang ating pong mga kasalanan at ang gagawin na lang po natin, panampalatayanan po natin siya at ang kanyang ginawa para po sa atin. Yun po ang dapat maging maliwanag. Ngayon, kung sinasabi po natin, nagawa ko na po yan, evangelist, talagang ako po, tinanggap ko na ang Panginoon, nanampalataya na po ako sa kanyang totoo, kaya alam ko, ligtas na po ako. Ito po ang gusto kong maging challenge sa inyo of this Lenten season. Ano po yung challenge? Yung ating utang bilang mga ligtas, yung ating pananagutan bilang ligtas. Kaya huwag kayong magsawa na mag-invite ng mag-invite. Huwag kayong magsawa na mag-share ng mag-share. Okay? Bakit? Kasi in sharing the message, in sharing the Word of God, the Holy Spirit can use that para sila po ay makonvict at masave. Kaya tatlong bagay ang nakita po natin sa ating mensahe. The challenging message of this Lenten season. Kaya sa pagkakataong ito, magandang pag inaalala natin, ito yung mga hamon, yung mga mensaheng nakakahamon sa pag-alala natin ng mahal na araw. Hindi ba nakakahamon yung malalim? Yung lalim ng pag-ibig ng ating tagapagligtas? Yung kamatayan ng anak ng Diyos, ng anak ng tao? Yung iba po nagtataka ba? Anak ng Diyos, anak ng tao. Kasi nga po, may dual nature po ang ating Panginoon. Kaya sa Bible po, tinutukoy siyang Son of God at tinutukoy siyang Son of Man. Son of God, He is the only begotten Son of God. Son of Man, because He came, di ba? He manifested in the flesh para po bayaran ang ating kasalanan. At dyan po pumasok si Blessed Mary na tumayong nanay niya sa laman. Pero hindi po siya bunga ng sexual intercourse ni Joseph at ni Mary. Kaya wala po siyang sinful nature and He is the only qualified Savior sapagkat ang dugo niya ay pure sapagkat ito po ang ipanguhuga sa kasalanan ng tao. At itong mensaheng ito ay dapat makarating sa mga kinauukulan. Ako at ikaw, katulad ng sabi ni Paul, I am debtor. Kamusta po tayo matapos tayong masave? Kamusta po matapos tayong maliwanagan? I hope na na-bless at na-encourage po kayo sa mensahe natin ngayong gabi. Again, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it to you. At kung babasahin niyo po yan, sinabi niya sa mga alagad niya, kapupuutang kayo ng sanglibutan. Kasi hindi nila naintindihan eh. Diba? Nilinaw po niya na yung mga tao raw po, mapupuot daw po sa atin. Sa kanila po, bilang mga alagad. Sabi po ng verse number 18 ng John chapter 15, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world, the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. So kaya sa ating pong pagganap, may mga pagkakamalian tayo, uusigin po tayo, matinding pag-uusig po yan, pero hindi dapat makapigil sa atin yan. Why? Because they need to hear the gospel. Kailangan po nilang marinig ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya huwag tayo magsasawa. Amen? Lagi niyong tandaan, the debt of the saint. May utang tayo bilang mga totoong Kristiyano. Kaya ako po, ine-enjoy ko po ang pagbabayad. Ine-enjoy ko po ang pagganap. Ine-enjoy ko po ang pagbibigay pansin sa aking pananagutan. And I'm very happy na naisishare ko po ang salita ng Diyos sa bawat mga nakakausap po ng inyong lingkod. The challenging message of this Lenten season. Maganda po yung outing. Okay lang po yun. Pero gusto ko pong malaman nyo na nasa outing man kayo, magandang pagkakataon na huwag nyong makalimutang i-share yung pong message of salvation na siyang pangunahing pangangailangan ng tao. Sa mga kaibigan po natin ngayon na nanonood at naintindihan nyo po yung lalim ng pag-ibig ng Panginoong Jesus, ng ating tagapagligtas, to the point na siya po'y namatay para bayaran ang ating mga kasalanan. Ito na po, magandang pagkakataon for you na tiyakin nyo po ang inyong kaligtasan. Paano po tayo maliligtas? Sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
Paano natin ipapahayag ang tunay na pananampalataya? Aamin tayo na tayo makasalanan, na hindi natin kaya na iligtas ang ating sarili. Tayo'y hihingi ng tawad at magsisisi sa ating mga kasalanan. Bubuksan natin ang ating puso. Pananampalatayanan, tatanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, pag ito po ay ating ginawa, tayo po'y may buhay na walang hanggan at binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At sa mga tunay na tumanggap na, please be reminded na meron po tayong pananagutan. Sa lahat ng gustong manampalataya sa Panginoon, sa lahat ng aminado na makasalanan at aminadong hindi kayang iligtas ang sarili at willing na humingi ng tawad sa Diyos at tanggapin si Jesus, kapahayagan ng pananampalataya. Sumunod po kayo sa panalangin ito ng mataimtim, tapat sa inyong puso. Yumuko tayo, pumikit po tayo, and if you want to receive Christ in your heart tonight as your Savior, by faith, gawin po natin ito. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po sa katuruan ng banal na kasulatan. Aminado po ako, tinatanggap ko po ang katotohanan na ako po'y makasalanan, that I cannot save myself. Forgive me, O Lord. Patawarin mo po ako, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan, at ako'y nagpapakababa sa iyong harapan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Salamat sa sakripisyo mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa ginawa mo para sa akin. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Buong pananampalataya, ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa pangakong tiyak na ako'y mapapabilang sa iyong mga anak sa pananampalataya ko sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayong gabing ito, I hope na muli po tayong nabigyan ng maliwanag na aral mula po sa banal na kasulatan. Ito po ang purpose ng Feasting on the Divine Verses. Our objective is to share nothing but the Word of God. Kaya tuloy-tuloy lang po, samahan po ninyo kami tuwing alas 6:30 po yan, 6:30 ng gabi. Ito po ay amin pong isinasagawa. Maliban na lang po sa mga services sa local churches po. Pero Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, gabi-gabi po yan, meron po tayong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. I hope na kung kayo po'y nanampalataya sa Panginoon, tandaan niyo po ang gabing ito na kayo po ay naligtas at ating pasalamatan, papurihan ng Panginoon at ating pong ibahagi ang mensaheng ito sa iba. Ngayong gabing ito, muli po, maraming salamat sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat.